Gumawa ako ng babaunin ni hapon na onigiri. Nagbay kami ni Kenshin at bumili ako ng paso para sa itatanim ko sa yote. Nagabihan naman ay nagluto ako ng chop suey. Hi, hello, minasang konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga pala yung ganap namin ng isang araw, 6:30 ng umaga. Nagasikaso na ako para makagawa na ako ng babaunin ni Uncle yung hapon na onigiri. Tapos ng ilang minuto ay luto na tong salmon. Durugin ko lang po itong mga auntie at tatanggalin ko yung mga tinik. Paggawa ng onigiri o rice bowl, kailangan natin dito ng seaweed, asin, tubig, salmon at kanin. Napakadali lang po nitong gawin. Papalaman lang natin itong dinurog natin salmon dito sa kanin. Para magkaroon ng lasa, ay dampi-dampian natin ng asin. Ito na nga po pagkatapos ng ilang minuto, tapos ko nang gawin itong baon Uncle yung hapon na onigiri. Saktong-sakto naman, naalis na po siya papunta ng trabaho. Ang ruta nga pala ngayon ng asawa ko ay sa Takayama. Sa mga hindi po nakakaalam, ang trabaho po ng asawa ko ay bus driver. Sabi nga nila, basta driver ay sweet lover. Ito naman sa labas, pinakain nga pala ni Kenshin itong mga pusa. Ito na nga po, bali nakaalis na po si Uncle yung hapon. At pumasok na kami ni Kenshin dito sa loob. May tira nga pa pala kaming spaghetti dun sa niluto ko. Ito na po yung almusal ko mga auntie, bali ipapainit ko na lang. At meron nga rin pala tayo ditong homemade donut. Mochi donut nga po ito mga auntie. Sa mga gusto mag-try o magluto ng ganito, pwede nyo pong panoorin yung mini vlog ko, naka-upload po yan sa page ko. Fast forward, mga bandang alauna, ay nagaya po mag-bike si Kenshin. Para hindi siya malamigan, ay nilagyan ko ng gloves yung kamay niya. Sayang dahil hindi po natin makakasama ngayon si Uncle yung hapon. Pero okay lang yan, meron pa namang next time. Pero ngayon ay kaming dalawa muna ni Kenshin. Simula nung binilhan namin si Kenshin ng bike niya, lagi na po siya nagyayayang magbike. Gamit ko nga pala dito ay yung lumang bike namin. Sobrang ganda magbike dito sa amin dahil walang masyadong dumadaan na kotse. Tapos samahan pa ng napakagandang view. Tapos ng ilang minutong pagbabike, dumaan nga pala muna kami dito sa 7-Eleven. Nauuhaw kasi ako bigla mga auntie, kaya bibili muna kami dito ng inumin. Motipay. Ikaw? Pagkatapos namin bumili sa 7-Eleven, kaya naman si Kenshi na pumunta sa Koen. Pagkatapos ng ilang minutong pagbabike, ay nakarating na kami dito sa Koen. Dito kami ngayon sa Koen. Dari mo yun. Maglalaro daw muna saglit si Kenshin, mga auntie. Pagdating namin dito, sabi nga ni Kenshin kanina, wala man lang tao. Ganito talaga dito sa amin. Bihira lang kami makita ng mga bata sa labas. Meron din Jinja dito, kaya naisipan ko magdasal muna kami ni Kenshin. Sobrang lapit nga lang pala nito dun sa bahay namin. Nasa 2 to 3 minutes lang po yung lakad. Pagkatapos namin dun sa Koen, ay dumiretso naman kami dito sa Watahan. Talang si Kenshin naman po mga auntie ay umiiyak. Kaya siya nag-iiyak dahil ayaw pa niyang umalis dun sa park kanina. Bali bumili nga pala ako ng plastic na paso. Dahil dito ko po ilalagay yung itatanim nating sayote. Napakadami ko kasing binhi at para mailipat ko na rin. Bumili ako ng 10 piraso. Isang piraso ay nagkakahalaga ng 49 yen. Habang tumitingin kami dito mga auntie, meron akong nakitang ipil-ipil. Ipil-ipil, mga auntie binibenta dito oh. Ang benta nila dito sa maliit na ipil-ipil na to, nasa 5,980 yen. Kung sa peso ay nasa mahigit 2,000 peso. Na mga auntie, kung sa atin yan siguro mayaman na tayo. Fast forward na po tayo ulit pagkatapos namin mag-grocery, ay umuwi na po kami ng bahay. Tapos heto, magluluto na po ako ng hapunan. Pakulo na nga pala ako dito ng itlog ng pugo. Chop suey nga po yung naisipan ko lutuin ngayon. Ito na yung mga gulay na ilalagay natin. Siyempre, meron tayo ditong sayote, cauliflower, broccoli, repolyo, beans, at marami pang iba. Napanood nyo po yung dati kong mini vlog, cauliflower at repolyo. Ito po yung harvest ko dun sa tanim ko. Sobrang late ko na nga pong nailuto mga auntie. Ano pong gagawin syempre, ay maghiwa-hiwa muna ako dito ng mga gulay. Pag ganitong Philippine food, ang dami-dami ko talagang niluluto. Kahit ako lang din naman yung kumakain mga auntie. At na rin ako dito ng sayote. Mamit ako dito ng gloves dahil madagta. Ito na nga pagkatapos ng siyam-siyam, eto na lahat yung mga ingredients na ilalagay natin. Sa sahog ay meron tayo ditong itlog pugo at karne ng manok. Lalagay din sana ako dito ng atay ng manok. Kaso nga lang naubusan tayo kanina dun sa supermarket. Lalagay din sana ako dito ng hipon. Kaso nga lang nakalimutan kong bumili mga auntie. Ako lang naisip yung hipon nung nakauwi na kami ng bahay. Pero talaga ang tumatanda mga auntie, makakalimutin na. Pagkatapos ko lutuin yung manok sa pampalasa, ay naglagay nga pala ako ng magic sarap, kunting paminta, oyster sauce, kalahating chicken cubes at tubig. Tapos sunod-sunod ko na nilagay lahat itong mga gulay. Itong cauliflower, carrots at beans. Para mabilis lumambot, ay pinakuluan ko nga pala sa mainit na tubig. Dahil masyadong marami itong chop suey natin mga auntie, kaya nilipat ko po ng lagayan. Alam nyo ba na ito rin yung isa sa mga pagkain natin na gustong gusto ko. Kung sa masarap na, ay masustansya pa. Para lumapot po yung sauce ng chop suey natin, ay maglalagay tayo dito ng cornstarch na tinunaw. Lagay ko na nga rin pala
dito yung binalatan kong itlog ng pogo. Naman yung soup namin, bali nagpainit ako ng corn soup. Tapos na akong magluto. Saktong-sakto naman natapos na po si Uncle nung hapon na maligo. Ito na nga po yung ulam namin mga auntie chapsuy. Minasang itadakimasu. Tara nga pa pala kaming manok dun sa rep, kaya pinainit ko na lang. Uy, very good. Very So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... 皆さんありがとう。サラミマラパポ。